nakita ko itong post ni retired Associate Justice Adolf Ascona at sa nakita ko, mga kabunyog, maganda yung kanyang mga punto. Actually, continuation ito, pareho lang ito nung diniscuss ko kanina, yung mahaba, 41 minutes. Yung tungkol sa issue ng 1-year bar rule. Yan kasi yung yan kasi yung pangunahing reason o ground. Yan yung ginamit na rason o ground ng Korte Suprema na sinulat ni Marvic Leonin, Senior Associate Justice Marvic Leonin, na na-violate daw yung 1-year bar rule. Oh, yan. Napaka-controversial kasi ng 1-year bar rule na yan. Napaka-controversial ng 1-year bar rule na yan yung ginamit ng Korte Suprema na basihan ng desisyon nito. Kanina in-explain ko yung 1-year bar rule. Ang sabi kasi ng Korte Suprema sa ilalim dito sa bagong itong bagong na ito. Mga kabunyog, mga kababayan, itong bagong desisyon na ito dito sa kaso ni Sara Duterte, ang mga paglilinaw diyan ni retired ni Justice Leonin ay bago yan talagang ang mga paglilinaw niya diyan, wala pa naman yan dati yan. Kahit ako nagtuturo ako ng constitutional law 1, ang alam ko pang tinuturo ko pa yung dati pa. Halimbawa, pagdating sa 1-year bar rule, ang tinuturo ko yung nakalagay sa namin syllabus. Ano ang nakalagay sa syllabus? Ang nakalagay sa syllabus na sa Francisco. Yung Francisco versus sa House of Representatives. Yun pa yung malinaw na sinusunod namin. Yan yung pinapaliwanag natin lagi sa ating mga discussions. Yan din yung nababanggit lagi nila Justice Carpio, yan nababanggit lagi yan. Kasi yan naman talaga yung kumbaga ang tawag namin diyan prevailing o nangingibabaw na doctrine. Ito, Ernesto B. Francisco Jr. versus House of Representatives. Dinesisyonan ito ng Korte Suprema November 10, 2003. Unbanked decision din ito. GR number 160261. Ay ngayon ang nangyari, ito na nga. Ito yung nangyari ngayon. Supreme Court. House of Representatives impeachment complaint versus VP Sara Duterte barred by 1-year rule. Anong case ito? Yan na nga Yan. The Supreme Court unbanked has declared the articles of impeachment against Vice President Sara C. Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the 1-year rule under the Constitution and that it violates the right to due process. Therefore, the Senate cannot acquire jurisdiction over the impeachment proceedings. Anong GR number yan? Yan mga kabunyog, yung nakikita nyo sa baba, yan yung GR number. GR number 278353. Duterte versus House of Representatives, unbanked din, at ang ponente o sumulat ng decision, si Senior Associate Justice Marvic Leonin. Ngayon, ano bang sinabi ni Anong sinabi ni retired Associate Justice Adolf Ascona na sa tingin natin ay magaling, maganda. Dapat makarating ito sa Korte Suprema. Kasi mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga, ang punto ni Adolf Ascona ganito. Ang punto ni Adolf Ascona ganito. Yung House of Representatives ngayon, yung House of Representatives, 19th Congress, ang ginamit nilang guide, jurisprudence, Francisco. Ibig sabihin, yung Francisco, yan yung ginamit nila. Hindi naman sila gagamit. Siyempre, kung ano yung alam nila, yan yung susundin. So ano ang alam ng House of Representatives? Ang alam ng House of Representatives, para hindi mag-apply ang 1-year bar rule, dapat wag
i-refer sa Justice Committee. Kasi once na ma-i-refer yung impeachment complaints sa Justice Committee, matitrigger na yung tinatawag na one-year bar rule. Yan ang nakalagay kasi dyan sa Francisco versus House of Representatives eh. Kapag ang impeachment complaint nakarating na sa Justice Committee, ano na yan, magti-trigger na yan ng one-year bar rule. Kaya ano ang ginawa ng House? Yung tatlong impeachment complaints hindi refer sa Justice Committee. Kaya ang paniwala ng House, hindi natitrigger hindi na-trigger yung one-year bar rule. Kaya pwede pa silang mag-file ng another impeachment complaint, yung pang-apat. Yan yun. Ngayon, ang ginawa nila dito sa ruling sa kaso ni Sara Duterte, nag-iba ng doctrine ang Korte Suprema. Kumbaga, dito sa sinulat ni Marvic Leonin, itong GR number, itong Sara Duterte versus House of Representatives, kung naging desisyon diyan ganito. Ang sabi ng Korte Suprema na sinulat ni Marvic Leonin, ang one-year bar rule, kahit pa hindi nakarating sa Justice Committee, matitrigger pa rin ang one-year bar rule. Kailan? Kapag yung impeachment complaint ay na-dismiss or na-terminate. Kumbaga, katulad ng tatlong impeachment complaints, hindi nakarating sa Justice Committee, pero na-terminate siya. Tinerminate siya. Kumbaga, nung February 5, sabi ng House, archive na yung tatlong impeachment complaints, kaya magpa-file na ng another impeachment complaint. So sabi ng Leonin doon sa desisyon, yung fact na in-archive mo yung tatlong impeachment complaints, ibig sabihin na-dismiss na yon, na-terminate na. Therefore, na-terminate na siya, mag-a-apply na uli yung one-year bar rule. Kaya yung paggawa ng fourth impeachment complaint, violated na yung one-year bar rule. Ngayon, wala pang ganyang paglilinaw sa nakaraan. Kasi nga, ang alam kahit kaming mga abogado, ang alam namin, yung doctrine sa Francisco, wala namang kaming alam na ganyan na kapag nag-file ka tapos na-dismiss, magti-trigger na ang one-year bar rule. Walang ganun. Wala yan sa rules, wala rin yan sa desisyon ng Korte Suprema. Kailan lang yan dinesisyon na ganyan? Ngayon lang. So ano ang argumento ngayon ni Adolf Ascona? Ang argumento ni Adolf Ascona, wag na munang i-apply yung doktrina yan. Wag na munang i-apply yan. Kasi hindi naman yan pwede, kumbaga, hindi naman alam pa yan, tapos i-apply mo na. Ito yung sabi ni Adolf Ascona. Basahin ko An appeal to the Supreme Court. Apply the fairness principle. The 97-page decision of the Honorable Supreme Court in the Sara Duterte case may be legally correct, but it strikes me as rather unfair. Hindi fair. Bakit? I say so because it rules the articles of impeachment adopted by the House of Representatives as violating the only one complaint within 1 year rule by crafting a new definition of what constitutes being initiated and applying it to a complaint adopted in reliance on its previous and then prevailing definition. Recall that in the Dabede case, the Supreme Court, yan na po yung Francisco, Dabede case, defined initiating an impeachment complaint as putting it in order of business and referring it to a proper committee. This was not done to the 3 earlier complaints in this case. The new definition, ibig sabihin yung kay Leonin na, however, would now cover a situation where the complaints were not referred to a committee and after the lapse of the time to do so, archived, and thus, the Supreme Court said, effectively dismissed. I respectfully submit that it would be unfair to apply this new definition to the complaint involved in the present case, as it was precisely adopted in reliance on the Supreme Court's then prevailing definition. So malinaw napakasimple ng sabi ni Adolf Ascona. Ang House of Representatives, ginaidan sila nung old doctrine.
Yung sinasabi ngayon ni Leonin, ngayon na lang yan. Ngayon, bakit mo naman gagamitin yan sa amin ngayon? Hindi namin alam yan. Na ganyan pala ang definition ninyo ng initiation. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Ha? Kumbaga, ha? Sabi ni Rance, I agree with you, attorney, it must not be retroactive. Hindi nga lang hindi retroactive, hindi mag-a-apply muna sa present case. Kumbaga, if ever, mag-a-apply yan, prospective sa susunod. Pero ngayon, wag mo yang gamitin ngayon kasi hindi naman yan alam. Ha? Okay, yan ang naiisip ni Leonin. Pero hindi yan ang nasa rules. Hindi rin yan ang nasa jurisprudence. Kasi ang nasa jurisprudence, yung Francisco. Ano yung nakalagay sa Francisco? Ang definition ng initiation ay kapag nakarating sa Justice Committee. Ngayon, may bagong definition si Leonin. Ano yung bagong definition? Na ang initiation ay kapag na-transmit at na-dismiss, ay kapag nakarating, na-file na yung impeachment, na-dismiss yan, na-terminate yan, ano na rin yan, matitrigil na rin yan ang one-year bar rule. Bago na naman na definition yan. So ang sinasabi ni Adolf Ascona, wag na munang gamitin yan ngayon. Fair yan sa House. Bakit mo ginagamit yan? Oh? So ito, ano ngayon ang proposal ni Adolf Ascona? Ang proposal ni Adolf Ascona ay ito. Ito yung proposal niya. Maganda to eh. Maganda tong kanyang proposal. Yan. Ito na. An appeal. So ito yung magandang suggestion ni Adolf Ascona. So how to proceed? I respectfully appeal that the High Court, by way of a supplemental resolution, apply to this case the doctrine of operative facts, which it has applied before in similar cases, stating that, ano ba yung doctrine of operative facts? Where actions were taken and things done in reliance on its former and then prevailing definition, or in the absence of one, the actions and things done will be treated as valid, and the new definition will be applied prospectively, that is, to future cases. In this way, I respectfully submit the people's unwavering demand for accountability now will be served, and the trial in the Senate can still and finally proceed forthwith. Respectfully submitted, Adolfo S. Ascona. O, kita nyo? Di ba tama yung suggestion ni Ascona? Huwag na munang i-apply yung mga sinasabi ni yung sinasabi ni Ascona, doctrine yan ngayon. Ibig sabihin, so, ganyan na pala ngayon ang paglilinaw. So sa susunod, pag sinabi mong sa susunod, pag ginamit ang term na one-year bar rule, mag-a-apply din kahit hindi nakarating sa Justice Committee, basta't na-dismiss or na-terminate. Ilan naman na doctrine yan? O ngayon na yan. Nakuha nyo mga kabunyog, mga kababayan. Sorry pero medyo kasi kanina, nag-discuss na ako ng issue na to. Hindi ko ito na-consider. Maganda rin yung point na yan. Kumbaga ang point ni Adolf Ascona, ano ba ang gagamiting guide ng House ngayon, yung House of Representatives? Siyempre, yung nakalagay sa Constitution. Pangalawa, yung nakalagay sa rules. Pangatlo, yung jurisprudence. Yung mga sinabi ni Leonin sa desisyon, wala pa naman yan. Ngayon niya lang yan linagay dito sa desisyon niya. Di wag na munang i-apply yan ngayon. Wag na munang i-apply yan ngayon kasi hindi naman yan alam ng House of Representatives. Bakit mo naman paparusahan yung House of Representatives na hindi sinunod yung sinasabi mo? Wala naman sa rules yan. Wala rin yan sa jurisprudence. Kumbaga, fair yan. Yun na nga ang term ni Adolf Ascona unfair. Tama si QT. Di ibig sabihin na nag-violate ang House dahil ang sinunod nila yung dati. Yung alam pa nila. Yung ruling sa Francisco. Ngayon, itong ruling ngayon sa kaso ni Sara, mag-a-apply ito sa sunod, hindi pa ngayon. Tama si Rance. Yung ruling ngayon, para yan sa future, hindi ngayon.
Bakit mo i-dismiss, i-declare na unconstitutional yung ano ngayon, yung impeachment laban kay Sara? Ang sinasite mong mga basis, hindi pa naman yan, walang batas na ganyan, walang jurisprudence na ganyan. Ngayon pa lang yan jurisprudence. So if ever, sa susunod, yan na yung gagamitin. Nakuha nyo? Yan na naman, mayroon na namang magre-react yan, sasabihin na naman, Inso, bakit kayo nagkukomentaryo sa ano ng Korte Suprema? Magaling pa kayo sa Korte Suprema. Dahil hindi naman lahat ng panahon tama ang Korte Suprema. Di ba? O kita nyo, ko hindi ko rin to nakita, pero nakita ni Adolf Ascona. Kanina may diniscuss ako, mahaba na rin yung discussion ko, pero hindi ko nakita yung ganyang point. Maganda yung point, kaya nag-discuss uli ako. Shinare ko sa inyo yan. Paano makakarating ito sa Korte Suprema? Maganda mag-motion for reconsideration ang House of Representatives. Motion for reconsideration. Bakit? Sa motion for reconsideration, isite ito. Maganda yung argument. Saka yung diniscuss natin kanina. Yun. Di ba? Ako naman, pag nakita kong maganda yung point, gusto kong i-share sa inyo, malay nyo, hindi nyo naman nabasa yan, or hindi nyo rin napanood yan. Di ba? O basta dito, unti-unti, may mga nakikita tayong magagandang arguments. Tama to eh. Bakit mo parang ganito? Sabi sa decision ni Marvic Leonin, kapag na-terminate na-dismiss na yung 3 article, yung impeachment complaints na 3, mag-a-apply na ang 1-year bar rule. Kaya yung 4th impeachment complaint, hindi na yun pwede kasi violation ng 1-year bar rule. Paano mo naman nasabi yan? Nasabi doon sa present na ruling, yung previous ruling pala, yung Francisco, kinakount lang yung 1-year bar rule kapag nakarating na sa Justice Committee. Hindi naman nakarating. Kaya lang, may paglilinaw nga ngayon dito sa Sara Duterte case, paglilinaw ni Leonin. But, mag-a-apply yan sa future cases, hindi ngayon. Di ba? Hi, kay Manny Toribio. Manny, salamat sa tulong mo ha. Okay na? Okay na? Ngayon, akala ni Marvic Leonin walang butas yung desisyon nila. Mayroon. Kapag pinilit nila yan, mapapahiya sila. Sa aming mga abogado, ang gagawin yan, siyempre, susundin yung sinabi ni Leonin, pero obvious naman na, ano ba naman yan? May obvious naman ang defect nito, may flaw ito. Dapat hindi mahiya na mag-amin yung Korte Suprema kasi hindi naman sila mga Diyos. Di ba? Dapat. So, ano yan? Anong pwede pang gawin? Sabi ni Georgina Santos, in the first place, nakita natin how unfair they are. Tama po kayo. Tama po kayo. Unfair eh. Kaya nga sabi ni Adolf, alam nyo, itong si Adolf Ascona, fair ito. May mga panahon, kinakampihan ito ang mga DDS. Siya eh, fair siya eh. Kaya, Ngayon, yung doctrine na ginawa ni Leonin, pabor kay Sara, pero wag mo nang gamitin ngayon. Dapat, ang gamitin muna ngayon, yung doctrine, ang dapat munang gamitin, yung doctrine muna na previous pa. Yung doctrine ngayon sa Sara Duterte case, gagamitin sa susunod. Okay? Magaling tong argument na to. So, ang pwedeng gawin dito, mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives, tapos, i-cite ito. Saka yung iba pa na mga argumento, i-cite. Kasi pag hindi ito kinonsider, nakakahiya ang masyadong pilit yung ginawa ng Korte Suprema sa ilalim ni Leonin. Saka ito, hintayin nyo mamaya yung discussion ko. Yung issue ng due process. Hindi daw nabigyan ng due process si Sara Duterte. May mga requirements si Leonin na in-outline. Ito yung mga requisites para masabi nating may due process. 1, 2, 3, 4. Ang dami, 7. 7 requisites na dapat i-comply para masabing may due process. O ngayon, yung mga requisites na yon, mag-a-apply na ba yan ngayon o sa susunod pa? Sa susunod pa yan, wag muna ngayon.
Di ba? May pitong requisites na naman na in-outline si Leonin eh. Ang 7 requisites na yon, ito daw ang dapat masunod sa impeachment process. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mamaya i-discuss ko yan. Pero, hindi yan sinunod ng House of Representatives ngayon. So, ano pala? Constitutional pala yung House of Representatives ngayon kasi hindi nasunod yon. Hindi naman nila alam yon. Ngayon mo pa lang naman sinabi yun na yun ang requirements eh. Di ba? Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Ito kasi, separate ko itong i-discuss mamaya. Abangan nyo. Separate ko itong i-discuss. Kasi kailangan talaga natin itong ma-discuss. Alam nyo, tsatsagaan ko talaga itong i-discuss eh. Tsatsagaan ko itong i-discuss. Kaya sabi sa desisyon ni Leonin, the Supreme Court also determined that due process applies to the impeachment process. It laid down the following due process requirements in impeachment proceedings. 1. The articles of impeachment or resolution must include evidence when shared with House of Representative members. Ang dami niyan. 7 yan, 7 requisites yan. Ngayon, kailan lang yan sinabi yung requisites na yan? Kumbaga requirements. Kailan lang yan? Di ngayon lang naman sinabi yan eh. Sa desisyon ni Leonin dito sa kaso ni Sara Duterte. So, kung ngayon lang yan sinabi, hindi pa dapat yan mag-apply sa case na ito. Mag-a-apply siya sa susunod. So, ibig sabihin dapat, yung susunod na impeachment cases must strictly comply with the requirements set by the Supreme Court in the case of Sara Duterte. Diba? Ganun yun. Prospective ang application. Yung requisites na yon of due process outlined, enunciated, enumerated in the landmark case of Sara Duterte versus House of Representatives with Senior Associate Justice Marvic Leonin as ponente. Kailan mo susundin yon? That should guide future impeachment cases, but it should not be applied in the present case of Sara Duterte. Because pag in-apply mo yan ngayon, that would be unfair. Tama, di ba? Bakit mo i-apply yan ngayon? Ngayon mo lang sinabi yung mga requisites na yan, tapos i-apply mo na ngayon? Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Nakuha niyo yung point. Unfair. Inuulit-ulit ni Leonin yung fairness, hindi daw fair case. Nag-outline ng mga requisites para daw masatisfy ang due process. 7 yun, 7. Ngayon, kailan niya yun sinabi? Di ngayon lang. Wala naman yan sa Constitution. Wala naman yan sa Rules of Procedure. Saan yun makikita? Dito sa desisyon ni Leonin sa case ni Sara. So, kailan dapat mag-apply yon? Sa case na ito? Dapat mag-apply na yon sa case na ito? Natural hindi. Unfair yan sa present na mga na members ng House of Representatives na gagamitin mo yon, mag-a-apply yon in subsequent impeachment cases. Di ba? Di ba? Hindi, wag mo nang i-apply sa nakaraang pangyari, wag din mo nang i-apply ngayon. Kasi ngayon pa lang naman lininaw yan eh. Kumbaga, maganda yung paglilinaw ni Leonin. Due process daw, ganito, ganyan. Pero wag mo munang gamitin yan ngayon sa case ni Sara. Gamitin mo yan sa susunod. Guide na yan sa susunod. Ano yan? Pag hindi nila kinorekto, nakakatawa yan. Tama si Trevor Arsiaga. Kumbaga sa basketball, last 2 minutes, nagbago ng rules ang referee. Di ba? Ayan yun. Pinapatigil tayo ni Flaviano Aguanta. Ako hindi ko original na point yun kay Ascona yun. Kaya credit kay Ascona. Okay? Okay? Hayaan nyo, gagawa ako ng mga written na mga explanations nito. Ito hindi naman sa pagyayabang. Ito po hindi naman sa pagyayabang. Ako po, nung nag-graduate ako ng law sa College of Law, UE ako, hindi ako UP. Mahina lang ang school namin. UE, University of the East. Pero kahit papano, class valedictorian naman ako. Class valedictorian naman ako. Kasi pag nagbibigay ng exam ang professor ko noon, talaga naman
pinapahusay ko ang explanation ko. Pinapasimple ko. Hindi ko pinapakomplicate. Ayaw ko ng complicated na mga explanations. O sabi ni Flaviano Aguanta, marunong ka pa sa Supreme Court. Ay, sinasang-ayunan ko lang yung kay Ascuna eh. Sinasang-ayunan ko lang si Ascuna. Ano yan? Constitutional law expert yan. Si Ascuna ay isa sa mga sumulat ng konstitusyon. Huwag niyong maliitin yan si Ascuna. Si Ascuna ang isa sa mga framers o sumulat ng konstitusyon. Isa siyang constitutional law expert talaga. Pangalawa, naging associate justice siya ng Korte Suprema. Matagal. Expert yan sa political law. Ngayon, so this is the Leonine Doctrine, sabi ni Jeronimo Victorio. Okay, kung Leonine Doctrine yan, okay, pero wag mo munang i-apply ngayon. I-apply natin yan sa susunod na impeachment. Di ba? Kasi hindi naman pwede yun na hindi pa naman alam yan, gagamitin mo na ngayon. Di ba? Okay na? Okay na, mga kabunyog, mga kababayan? Okay, so magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.